we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita na kututukan, subong sa One Western Visayas. Brown out, 12 oras nga maeksperiensyahan sa pila ka lugar sa Guimaras, Iloilo City kag Province sa Domingo, Marso 10. Himata sang lalaki nga missing sa barangay Pahanukoy, kin-claim na ang nasapuan nga mga utod nga parte sang lawas sang tawo. Bata sang nadula nga lalaki, ginpaidalom sa DNA test. Seafarer nga taga Sibalom Antique, isa sa mga biktima sang pagpangatake sang Houthi rebels sa isa ka barko sa Red Sea. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, ini ang One Western Visayas, masaligan sa Tsaran sang kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako si Jethro Charlatan live sa GMA Iloilo Station, magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Sa ato nagapanguna nga balita, 10.2 million pesos nga balor sa suspected shabu na kumpiskar sang Regional Police Drug Enforcement Unit gikan sa duha ka mga high-value individuals. Samtang 3 ka suspect dakop sa drug bypass operation sa PDEA 6 sa Barangay Tabuk-Suba, Haro. Si John Sala nakatuto. Madugay na ginamonitor sang Regional Police Drug Enforcement Unit ang duwa ka mga high-value individuals nga sa alias Pada, 31 anyos, residente sa Barangay Rizal, Estanzuela, kag alias Cesar, 49 anyos ang Zone 8 Barangay Kalumpang, Molo. Sa higit patigan yung operasyon sa Barangay Santo Rosario, Iloilo City proper, nakuha sa duwa ang 1.5 kilos ang suspected shabu na kabalor sang 10,200,000 pesos. May initial information kita, sir, alin man sa mga suspect nga gina-trap lang ni sa ila, no? Sa Iloilo City. But they cannot identify sang identity sang naghahatag sa ila. But that information is subject for validation pa. Dugang panisuliman sa Iloilo ginabaligya sang duwang ila supply kag nagtuad man nga madugay na sila sa sinigasahi isang ilegal nga buluhaton. Gikumpirmar sang punong barangay sang Rizal Estanzuela nga madugay nang wala nakapauli sa ila barangay si alias Pada. Padamo naman ini sang mga reklamo kag nakaagi man preso. Hindi man tumandok sang barangay Kalumpang si alias Cesar kag posible nga nagaboard lang suno kay barangay Kagawad Lim. Mas bahugton pa sang barangay gila monitoring kontra ilegal nga droga. Mas doble bagid ning amon ni nga pag-monitor dan di ta gini madinay ang exist pagit ang amon ni nga problema sa among barangay. Pila ka balay ang ginready diri sa Kalumpang nga ara sa mga boarding houses, hindi sila taga diri. Kag kadalagko sang nakuha. 3 ka persona naman ang nadakpan sang PDEA 6 sa drug bypass operation sa Barangay Tabuk-Suba, Haro. Ginkilalang mga nagkaladakpan kanday alias Gomer, 40 anyos, alias Glenn, 36 anyos, kag alias Junior, 35 anyos. Nakuha sa ilang 11 ka sachet ang suspected sa bunga ng kabalor sang 204,000 pesos. Makabig man nga high-value individuals ang 3. Preso na ang mga ini sa Haro Police Station. Malapit 1 milyon ka pesos naman nga balor sa illegal nga drogang na-recover sa duwa ka mga ginakabig high-value individual sa bypass operation sa kapulisan sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Ang duwa ka subject ang madugay na ginamonitor sa kapulisan sa pagduso sa illegal nga droga. Magapangatubang sa kaso nga paggupot kag pagbaligya sa illegal nga droga ang mga nagkaladakpan. Bangod sa binulto nga droga nagkaka-recover sa otoridad sa mga anti-drug operation, may nagaduda nga basi recycled lang ini o kung planted sa kapulisan ang mga items gikan sa ila nagliligan pa nga mga operasyon. Apang suno sa RPDEU, wala nagadugay ang mga recovery sa ila talatapan kag kilayon yung gina-turnover sa Police Regional Office Crime Laboratory. After the mga turnover na ang crime lab na ang secure sa ang illegal drugs or suspected illegal drugs. Tapos ang mga gina-present nila sa court and waiting for the destruction of that illegal drugs. Upod kay Hans Disharto, John Sala, Western Visayas.
Kapulisan ginkumpirmar nga ginklaim na sa pamilya sang lalaki nga nadula sa barangay Pahanukoy, Bacolod City ang ginchap-chap nga mga parte sang lawas nga nasapuan. Si Aileen Pedreso nakatuto. Tani mapuli na sa kay para may maos man kami bilang nga pamilya ya. Sa eksklusibo nga interview sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, sa asawa sang ginapahayag ng indulaan nga lalaki sa barangay Pahanukoy sa Bacolod City, nagpahayag ini sang paglaom nga makapauli pa ang ilang padre de pamilya. Apang subong adlaw, ginkumpirma sang kapulisan nga ginpadulungan sa mga himata sang missing nga persona ang punerarya kag claim ang nasapuan nga mga utod nga parte sang lawas sang tawo sa atubang sang opisina sang NBI Bacolod City sang Marso 1. Ang kinanta nila, ma'am. Wala pa confirmatory test, ma'am. Swab ko na po ng iyang bata. Oo, kasi in-claim nila mo. Pebrero 27 pa, sang naglakat ang lalaki nga wala makapauli. Pebrero 29, sang report sang iasawa nga missing ini. Duha ka adlaw ang tis ginbili ng mga utod nga parte sang lawas. Una nang ginpahayag sa NBI nga isa ka drug personality ang nasapuan nga mga utod nga parte sang lawas sang tawo base sa ilang nga investigasyon. Apang ang nangindulaan nga lalaki sa barangay Pahanukoy ang wala sang record sa illegal nga droga sa kapulisan kag sa barangay. Sunod sa kapulisan, wala man sila sa may nakuha nga impormasyon sa mga himata kung may kaangtanan ang nadula nga persona sa illegal nga droga. So, siguro, pag na-confirm or may connected man with regards to Risaton, so immediately we will coordinate to help them also. Para at least masanaganainin, masulbar ng madula ng mga dudas. Sa karon ginahulat na lang ang resulta sa DNA test agud masulbar ang misteryo sa sino gid man ang persona nga ginutod ang mga parte sang lawas kag kung anuman ang natabo sa nadula nga lalaki sa barangay Pahanukoy. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Nagakakuyang nga tubig sa Iloilo City nagalabot sa 33 million liters per day. Sunod sa Metro Pacific Iloilo Water. Water rationing ginapatigayon na sa Bacolod City bangod sa kakulang sang supply sang tubig. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Subong nga tigilinit, tuman importante ang tagsakatulo sang tubig. Apang sa record sang Metro Pacific Iloilo Water, 33 million liters nga tubig ang nauyang kada adlaw sa syudad sang Iloilo. Ang numero, ang 43% sa kabugasan nga 73 million liters per day nga water supply sang MPIW. 60% sa uyang ang nalista sa distrito sang Haro. Dako man ang uyang sang tubig suno sa MPIW sa city proper kag Lapas. Yung NRW, ito po yung tubig na natatapon natin na hindi nakakarating sa customers natin. Physical losses, ito po yung natatapon sa linya because of sobrang luma or sira. Bangod sini, mas gintutukan nila ang pagkayo sa depektibo nga mga tubo, ilibin na sa mga tig-ilinit nga mas kinahanglan ng tubig sa ginabanta 85,000 ka mga konsumidor nila. Intensified natin na leak repair activities, not just in Haro but across our service area. We're also rolling out a Sahara leak detection project. Sa karon, padayon nga nagpasalig ang MPIW nga bastante ang ilang supply sang tubig nga ginakuha sa mga bulk water suppliers. Sa Bacolod City, agud mabuligan ang mga barangay nga ginakulang ang supply sang tubig. Nagapatigayon sa rasyon ng BFP Bacolod sa komunidad, agud mahagan-hagan ang epekto sang El Nino. Suno sa BFP, gikan sa mga apektado nga barangay ang request kag nagaresponde ang mga ini sa hingyo. Apang pagklaro sang BFP, nga alas 4 sa ngapon lamang ang mga ini nagapatigayon sang rasyon, bangod prioridad sa gihapon nga gamito ng tubig para sa sunog. Wala naman sa makita nga problema diri ang grupo nga amlig tubig. Apang dapat ang water district sang syudad ang nagakapyot sang sining nga responsibilidad. Bangod mabatyagan na ang kulang nga supply sang tubig sa syudad. Because of the rising temperatures kag nagabuhi na gid man ang aton sining nga supply sa tubig, naka-initiate ang Barangay Mandalagan for us na nag-request sa aton sang aton unit para nga maghatag sang tubig. Kim Salinas, 1 Western Visayas.
Mga kapuso, ginakonsiderar nga igasaylo sang Iloilo City LGU ang mga nabiktima sang sunog sa Barangay Airport Mandurriao, Iloilo City. Inisanto sa punong barangay sang lugar. Suno kay punong barangay Jose Benji Makailing, duha ang nagapanag-iya sang lote sa lugar sang nasunugan. Nakikistorya na ang isa sa mga tag-iya sang lote sa mga nasunugan. Wala pa makakoordinate ang isa katag-iya. Ginsiling sang kapitan nga yara sa 300 pa ka mga panimalay ang mga informal settlers sa barangay. Suno kay Makailing, 15 dias ang pahanugot sa pamunuan sang Mandurriao Elementary School nga magtinira mga biktima sang sunog. Padayon ang panawagan sang barangay sang bulig para sa mga nasunugan. Dose ka oras nga brownout maeksperiensyahan sa pila ka lugar sa Iloilo City, probinsya sang Iloilo kag probinsya sang Guimaras sa Domingo, March 10. Mga residente kag negosyante nagapanghanda na sa posible epekto sang malawig nga tion nga wala sang kuryente. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Gustilo, La Paz, Iloilo City. Kim? Sir, sa aton okon agud masabat no ang nagataas nga demand sang kuryente subong nga tig-ilinit 12 ka oras nga power interruption ang patigayonon sang NGCP sa Iloilo kag Guimaras sa sini nga Domingo. Magapatigayon sang 12 ka oras nga power interruption ang National Grid Corporation of the Philippines sa pila ka mga lugar sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bugos nga probinsya sang Guimaras sa Domingo. Magalawig ang brownout halin alas 6 aga tubtob sa isang gabi. Inibangod sang reconfiguration nga pagaymuon sa pila ka linya sang NGCP bilang preparasyon sa ginapaabot nga pag-energize ang bago nga 100 MVA mobile transformer sa Santa Barbara Substation. Para maka-add no, sa additional capacity no there is area naton sa Iloilo City kag portions man sa Ileco 1 kag sa Gimelco no. May reconfiguration kita but of course along the way kung may makita man nga need nga i-maintain no, or i-repair or i-correct idalaw naman na siya. Sa syudad sang Iloilo, wala sang kuryente sugod dala sa isang aga tubtob sa isang gabi sa Domingo. Ang mga barangay nga yara sa idalom sang La Paz Feeder 1 tubtob 5 nga nagalakip sa distrito sang La Paz, Haro kag Lapus. May natuman ka oras nga brownout sa pila ka mga feeders sang More Power. Apektado man ang service area sang Iloilo Electric Cooperative kon Ileco 1 nga nagalakip sa mga Banwa Premier kag Segundo Distrito sa probinsya sang Iloilo. Kag ang bugos nga Guimaras nga ginaserbisyoan sang Guimaras Electric Cooperative. Apisar temprano pa nahibaloan sang pila ka mga residente kag negosyante nga may brownout. Kalbaryo gihapon ini para sa ila. Kaangay na lang sa pinimalay ni Aljo nga may 80 anyos nga may hypertension. Plano sini nga sa sagwa sang balay papungkoon ang tiulang agod makapahangin-hangin. Sa naligan niya naging mild stroke na siya to sa kainiton. Basta kung magdala naman sang tuman nga kainit ang kimpo. Kag burnout pa. Si Rowelly naman nga tagiya sang isa ka store, plano nga ipa-pick up ang nabaliga nga ice cream agod hindi matunaw. Ang bana sini mismo nga isa ka Palestinian nagareklamo sang permi brownout. Ma'am, ba sa anong klaseng nga lugar nyo nga permi lang brownout? Maprepara na lang kami. Patag sang NGCP nga pisar huol sa mga pumuluyo, kinahanglanon ini nga ipatuman. This is very important kay ini siya nga activity it adds capacity especially subong sa kapag ang load nato no, during the peak of summer. George, suno sa NGCP, posible nga temprano pa nga magbalik ang kuryente sa mga apektado nga lugar kung gilayon nila nga matapos ang reconfiguration. Ginaabisuhan sa otoridad ang publiko nga patyon ang circuit breakers ug appliances nga posible tunaan sang sunog sa pagbalik sang kuryente. George? Madamo gid nga salamat sa update kapuso Kim Salinas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Masobra 200 ka residentes ang Kubay Haron nagapangayo sang konsiderasyon nga buksan ang dalan nga ginpakudalan sang ginapahayag tag-iya sang duta. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas.
Disyembre 2023, sanggin pasereduhan ang isa ka makitid nga alagyan sa sitio irigasyon, Barangay Cubay, Haro, Iloilo City. Apang tubtob subong ang masobra 200 ka mga pumuluyo daw hindi sa gihapon mapahamtang. Nagakabalaka man sila sa ila seguridad sa tion sang emerhensya kaangay sang sunog. Dugang diri, apisar may alagyan pa sila ang ginsirado nga dalan ang nagaserbi kung tani nga shortcut nila. Kung anong emergency bala, oo nga, hindi ka kadali-dali magwa sir, kasi una yan, dasig lang niya yan magwa ka diya. Tapos mga kabataan, balang mga taga-dira, naluoy man kami nga sa tabok suba, balang riskwila diri sir sa Cubay, balang galibot na sila subong. Suno sa tagpamaba sang homeowners, sanggin pasiraduhan ang alagyan. Makapila na sila nakigsugilanon sa tagiya sa atubang sa kapitan, apang wala sila naghusayay. Nagtanyag man ang mga pumuluyo nga baklo na lang ang alagyan, apang wala nagpasugot ang tagiya. Ang ginapangayo lang sa mga pumuluyo, konsiderasyon. Mangayo lang di kami sang konsiderasyon nga makaagi kay ikaw man na naghatag. Nga hindi man kami mabutang sa katalagman pag when it comes sa mga sunog, baha, kagdamo diri sa mga katigulangan. Sanggin katuan sang news team ang tagiya sang duta sa Barangay Tabok Suba, nagpamalibad ini nga pagpa-interview. Suno sa punong barangay sa Barangay Tabok Suba, 2021 pa lang sanggin plano nga pasiraduan sa tagiya ang dalan, apang naghinyo ang anay punong barangay sang Barangay Cubay nga ikonsiderar ang mga pumuluyo. Ini ang ginpamatian man sang tagiya. Apang 2023 ang liwat nga nagpabutsyag ang tagiya nga dayunon sini ang pagpisarado bangod gamiton na ang lote sa pagpatindog sang palaya. Desisyonan niya na kag ginkonsulta siya nga abogado. Nakapti okay na to yang ako nga torne nga isira ko gidya kay ti dugay naman nga atag ko paborda. Magadangop naman ang punong barangay sang Barangay Cubay sa opisina ni Iloilo City Mayor Jerry Tranias kag sa Office of the Building Official. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Tuman kainit nga tiyempo, dako ang epekto sa water level sa mga dam sa Negros Occidental. Pila katanom nga palay nagakalaya na. Ini ang gintutukan ni Eileen Pedreso. Naglabot na sa masobra 40 degrees Celsius ang nabatsyugan nga init sa Negros Occidental kahapon. Bungod sa mainit nga temperatura, ginakabalakan sa Negros Occidental Irrigation Management Office o kunoy mo ang dako nga epekto sini sa water level sa mga dam sa probinsya. Magluwas sa limitado nga supply sang tubig, madasig man ang pag-evaporate sang tubig sa mga dam tungod sang tuman nga init. Ang isa pag-insina, ang hangin, isa pag-ina na faktor na madasig mag-dry ng aton na mga tubig nung sa gina-irrigate. Sang tinalikdan nga bulan sang Pebrero, sang naglabot sa critical level ang tubig sa dam sang bagong irrigation system. Bangod sini, madamo nga mga irigasyon sa lugar ang hindi na malabot sang tubig. Kaangay na lang diri sa Barangay Talok sa Bago City nga ginakabig sa mga mangunguma nga critical na ang sistema sang ila patubig. Nagasalig na lang ang mga ini sa mga tasok nga ginakuhaan sang patubig. Sa among schedule, tungkol sa kalapad, hindi maka-trespasser. Nagareklamo man ang mga ini, bangod nagakalaya na ang pila sa ila tanom nga humay, bangod sa schedule sang patubig. Samtang, hindi lang humay ang apektado sang sitwasyon. Dako man ang kaperdihan sa tanom nga tubo sa probinsya. Ginkumpirma sang United Sugar Producers Federation o UNIFED nga ginabulubanta 100,000 ka hektarya na sang talamnan sang tubo sa probinsya ang apektado sang El Nino. Dako na ni Mirdia. That's big, that's huge, billion. Agud matatapa ng mga nagakinahanglan sang patubig. Ginapasiguro sang Negros Occidental Irrigation Management Office nga masunod ang nagakaigo nga schedule sang pagpasulod sang tubig sa mga irigasyon. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso, One Western Visayas. Mga kapuso, noontime show nga tahanang pinakamasaya, formal na nga nagpaalam sa viewers. Ini ang gintutukan ni Julius Bilacaol. Ang masadya nga kinanta sa pagsugod sang noontime show nga tahanang pinakamasaya.
Nabuslan sang kasubo sa suno sa mga netizen. Daw kasubong nga pagpaalam sa mga hosts sang katapusan nga nakitaan sa kahanginan ng ila live episode sang March 2, Sabado, matapos ang pila ka adlaw nga espekulasyon kag pagpagwa sang replayed episodes. Kahapon, ginanunsyo sang Tape Incorporated nga ang programa nga tahanang pinakamasaya ang hindi na masaksihan sumugod subong adlaw, March 8. Nagpasalamat ang Tape Incorporated sa GMA7 para sa ginakabig sining nga long and fruitful partnership. Nakabulig kuno ang konsiderasyon kag paghangop sang GMA7 sa ginagyan sang kumpanya. Dugang pa sang Tape Incorporated, gintinguhaan nila nga salbaron ang programa, pero ginkasugtan sang Tape kag GMA nga inang tapuso na. Sa pahayag naman sang Kapuso Network, bangod sa hindi malikawan nga hitabo, nagdesisyon ang Tape Incorporated nga untaton ang pag-ere sang tahanang pinakamasaya. Nagpasalamat ang GMA Network sa Tape Incorporated para sa mapuslanon nga kontribusyon sini sa noontime programming sa nakaligad nga mga dekada, nga sigurado nga hindi malipatan sa mga Pilipino sa palaabuton pa nga mga tinuig. Magapadayon ang pagpasalamat sang GMA sa Tape para sa partnership sa nakaligad nga dekada. Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pagnubo sa presyo sang well-milled rice, ginabantayan sa mga residente. Apang pila ka mga manugbaligya nagpahayag nga posible magsaka pa ang presyo sang bugas bangon madugay pa ang ani. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Nagabatsyag na sang kamahal sa presyo sang bugas ang mga kalan-an diri sa restaurant sa Pavia Iloilo nga nagaserbe sang Only Rice, aminado nga nagakinot na sa ginatig-ang nga bugas agud mabuhina ng usik sa kanon. Bali, ginakontrol na namon ang pagtigang bala ma'am. Pero ang paghatag sa customer sang Only Rice, kung pila ila kaya nga maubos, ginahatagid namon. Luyag naman sa mga konsumidor nga mabuhina na ang presyo sang bugas agud mabuhina ng ila palasanon. Ang iban nagpasaka na sang 2 pesos kada serving sang kanon. Nami kay makita mo sa mga reaksyon ka nagakaon diri na mahalan gid sila ya. Okay man para nga daw di man ta mabudlayan sipa bala ang sweldo mo pila lang madrawat ka bugas. Amo na ang kinilo at day kapin ba ko damo bata mo. Suno sa pila ka mga mangunguma, mas manami ang kalidad sang local rice nga maproduser sang sa imported rice kung ginasuportahan lang ang local farmers. Iti ato na ato niya na tanong mo. Iti balaan mo na alin sa pagsabuo mo hasta mag-harvest. Ang ginagamit mo na nga bulong nga buno mga kontrolado. Sa subong nagabili sang 55 to 58 pesos ang kilo sang well-milled rice, 53 pesos ang kilo sang regular milled rice, samtang 60 pesos pasaka ang presyo sang imported rice. Ginalauman pa nga magsaka ang presyo sang bugas, bangod malayo pa ang ani. Ti siling nila amo man na. Pero subong way man ti ani mo, mahal pa gihapon ang paray. Siyempre kung mahal ang paray, mahal man ang bugas. Kay way ani. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Lima katawo ang napatay matapos magtibusok ang isa ka single-engine nga eroplano sa Nashville Highway sa Tennessee, USA. Ang insidente ay nakuhaan sang video sa mga motorista. Antes ang crash, nakabaton sang mensahe ang control tower sang John Thune Airport sa Nashville. Nagikan sa isa ka pilot nga ang ila eroplano ang nag-eksperyensya sang engine kag power failure kag nagpangayo sang permiso nga magland. Suno sa Nashville Fire Department, ang eroplano ang naglupok bangod sa impact. 8 ka mga high school student nga nagaedad sang 15 tubtob 17 anyos ang nasamaran sa pagpanglutang malapit sa isa ka bus station sa Philadelphia, Pennsylvania, USA. Isa sa mga estudyante nga nagaedad sang 16 anyos ang nakaangkon sang siyam kaigo sang pagpanglutang kagyara sa kritikal nga kondisyon. Ginapangita sa karon sang kapulisan ang 3 ka nakamaskara nga mga shooter nga responsable sa pagpalupok sa mga 30 ka beses samtang sakay sa isa ka kotse. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga
kapuso, isa sa duha ka mga Pinoy seafarer nga ginapangita kasunod sang missile attack sa Yemen, isa ka Antikenyo. Pamilya sini nagalaom nga makita pa ang ilahi mata. Si Tess Ordales nakatutok. Sa sininga balay sa Barangay Madrangka, San Jose de Buenavista, Antique, masadyang nagapangabuhi ang pamilya Silvestre. Isa ini sa mga unang nga napundar sang seafarer nga si Bobby Silvestre para sa asawa nga si Marijoy, kag sa 7 ka tuig nga nakababayi sa sulod sang 11 ka tuig nga pagtrabaho sa isang international bulk ship. Pero ang masadyang nga panimalay na puno subong sang kasubos naging pahibalo ang pamilya nga isa si Bobby sa duha ka mga Pinoy nga napangita matapos sang missile attack nga ginhimo sa mga militante nga Houthi sa Gulf of Aden sa Yemen. Marso sa isang aga nagpagigangot ang kumpanya sa asawa ni Bobby. Nga amo na may natabo sa barko. Siyempre maano kagidayon tumadala ka dayon sa mga lain din ito na yung mga pamatsagan ko Aminado si Marijoy nga sa masami wala sang signal ang bana, gani naanad na siya nga tagisa kasimana iningini makakontak sa pamilya. Pero nakabatyag na inisang kakulba, bangod halin pa sang Pebrero 7 wala nakakontak ang bana. Nagapahibalog din ni Suno sa iya kung may delikado sila nga lugar nga malabayan. Pag natabo rin amo pagkamaan ko. Kadya, wara gid ako kay bago pa lang man nakabalik. Subong adlaw nagpadulong opisyal sa OWA6 Department of Migrant Workers subong man ang tiglawas ang kumpanya sa pamilya. Suno sa asawa nagapadayon pang retrieval operation base sa ulihing update sa kumpanya. Hugot ang paglaom sininga sa gihapon makita ng lawas ang bana nga mapinalanggaon, mapisan kag madamo pa sang handom para sa ila kag sa 7 pa sini ka mga utod sa Sibalo, Antique. Makabalik tana dyan makita pa naman tana may imaw pa. Plano na kuntani isang bana sini nga maguntat na sa pagsakay sa barko kag magtukod na lang sang negosyo. Ay ga plano ra mabakal kang lupa mga tamnan bala kag ang boarding house. Mensahe sini sa Yabana, I love you. Nagpaiway na ang mga opisyal sa OWA6 kag DMW nga maghatag sang pahayag sa natabo. Upod kay Marvin Lauderes, Tess Ordales, 1 Western Visayas. Nagpakigbuylog ang GMA Network sa 24th International Cable Congress, ang exhibition sa Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines o kon FICTAP. Kabahin ini isang 25th anniversary sa FICTAP. Nagtipon diri ang international kag local providers, mga policy maker kag cable operator sa bugos nga Pilipinas para idulong ang pinakabagpo sa connectivity kag telecommunications technology. May gimpatigayon man nga GMA Hour segment kung saan nag-perform sa Black Rider stars Yasi Pressman, John Lucas kag Xavier Ramos. Nang hara naman si AOS singer kag The Clash 2023 champion John Rex. Ang partisipasyon sa GMA Network sa 24th International Cable Congress and Exhibition ang kabahin sang handom sini nga magdulong sang mapuslanon nga balita kag impormasyon kag world-class nga entertainment sa tanan nga kapuso sa bugos nga pungsod. Mga kapuso sa piyak sang mainit nga tiyempo, may pila ka lugar naman ang posible nga makabatsyag sang epekto sang amihan. Amat-amat nga nagabaskog liwat ang amihan kang naglabot na hasta sa Northern Luzon. Padayon naman ang pagluntas sang easterlies sa nabilin nga bahin sang pungsod. Base sa datos ng Metro Weather, manubo ang tsansa sang ulan sa Western Visayas apang mangin alerto gihapon sa posibleng localized thunderstorms. Posible man ang ulan sa iban pang bahin sang pungsod, gani mga kapuso, magdala sang payong kung magwa sa inyo panimalay. Subong nga adlaw naglabot sa 40 degrees Celsius ang maximum heat index sa Western Visayas. Sa Bacolod City naman, ginkansela ang klase sa tanan nga level subong nga hapon bangod sa tuman nga kainit sang panahon. Bukas na sumugod subong adlaw March 8 sa publiko, ilabi na gid sa mga motorista ang Monfort Bridge nga nahamtang sa Dingle, Kamambugan Road sa Dingle, Iloilo. Nalusod ang taytay sa paglaslas ni Bagyo Agaton sang Abril 2020. Nangin kontrobersyal ang Monfort Bridge bangod sa delay nga nagluntas sa pagkayo sini.
Ang sitwasyon sang Taytay ang nagtugas sang huol kag peligro sa mga pumuluyo nga nagatabok sa Halaur River. Ilabi na gid kung magtaas ang tubig sa Suba. Wala na sang seremonyas nga gipatigayon kaango sa pagbukas ng Taytay. Limitado naman sa 20 ka tonelada nga salakyan ang ginapahanugutan nga makalabay diri. Sa pagsaulog sang World Women's Day subong nga adlaw, aton kilalahon ang dako nga papel sang kababainhan sa aton sosyedad. Ini ang gintutukan ni Aileen Pedreso. Babayi ka kag hindi babayi lang. Ini ang ginpamatud-an sang konduktor nga si Lorena de Asis. Sa iya edad nga 52 anyos, kering-keri pa sini nga magtawag sa pasahero kag mag-asikaso sa mga pasahero sa sulod sa ginaubrahan nga modernized jeep. Suno kay Lorena, nga challenge ini nga testingan ang ini nga sahi sang trabaho. Wala gid bala obrati. Siyempre mangita man ta bala kayuhan. Apisar nga sa masami, obra ini sa mga lalaki. Apang wala gid ini nagduha-duha. Natupungan man ang masarangan sa mga lalaki nga konduktor. Gani ang driver sa ila jeep, saludo sa kapasidad ni Lorena. Yeah, pero kay mga desidido mas sa ilang mga obra, kabalo kami nila nga kaya. Kaya kung ano kaya nyo, kaya man namon. Sa pagsaulog sa Women's Day subong adlaw, aton tagaan sa pagtamon ang nariksari nga imahen sa mga kababainhan. Nga sa pihak sang kalisod ka mga pagdilaw nga ginaagyan, ang babae nagapabilin nga maisog kag mabaskog sa pag-atubang sa sitwasyon. Sa pareho ko nga babae, Happy Women's Day, mga kapuso. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Sa Western Visayas kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Kapuso mag-isa kita kag hibalon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Jerso Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.